Sumuko na ang isa sa mga nahuli kam na nanakit sa dalawang traffic enforcer sa Quezon City. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol. Sinog nagpakita na nga dito sa Kamkaringal ang driver ng Montero. Nananakit nga ng traffic enforcer sa East Camias, Quezon City. Kusang loob siyang napakita kay QCPD Chief Joel Pagdilao para sabihin na hindi siya nagtatago at haharapin niya ang mga kaso sa kanya. Kasong grave threats at assault upon an agent or person in authority ang mga isinampa sa kanya laban sa driver na si Denmark Presto na 22 anyos lang. Di niya kasamang pasahero ng Montero na si Scott Yu. Nagpaabot din daw ito ng mensahe sa QCPD na handa rin daw nitong harapin ang mga asunto o reklamo laban sa kanya bagamat hindi na raw ito magpapakita dito sa QCPD. Napag-alaman ng QCPD na si Yu ay hindi miyembro ng AFP, ng PNP o namang law enforcement agency kundi isa lamang daw siyang businessman. Inirekomenda na nila sa Firearms and Explosive Office na ma-revoke ang mga lisensya ng kanyang 6 na baril. Kanina bagamat matipid ang mga sagot ni Denmark sa media, humingi ito ng paumanhin sa mga tao na kanyang nasaktan, lalong-lalo na nga yung dalawang traffic enforcers na kanyang naengkwentro. Yung personal nyo na lang ho? Yun po, humingi po ako ng pasensya sa dalawang nasaktan ko po. Denmark, handa ka na makahanapin? Opo. May takot ka pag nararamdaman mo yun? Si Denmark Presto ay kusang pumunta rito. At yun nga, sinasabi niya sa akin kanina na nagpakita siya para unang-una, sinabi niya na harapin niya yung kaso niya. Hindi siya nagtatago. At humingi siya ng paunmanhin doon sa mga nasaktan niyang barangay traffic enforcer. Pinayuhan din kanina ito si Denmark ni General Pagdilao na sana nga ay hindi na maulit ang ganitong insidente total. Bata pa naman daw siya at tulad ng kanyang naging pasahero at amo rin niya na si Yu, wala naman daw silang mga criminal records na sana raw ay magsilbing aral ito sa kanila na nangyari gayunpaman. Kahit sinasabi nga na meron ng pagsisisi mula sa kanilang parte ang kanilang nagawa ay hindi pa rin ito magiging excuse para iuuro nga ng QCPD at ng traffic enforcers ang kanilang reklamo laban nga dito kay Denmark at kay Mr. Yu. Chinog? Marisol, may pagpapaliwanag ba yung sumukong suspect kung bakit nila nagawang nasaktan itong dalawang traffic enforcers ng Quezon City? Alam mo, Chinog, gaya ng ating nabanggit kanina, talagang napakatipid talaga nitong si Denmark. Halos hindi nga ito nagsasalita. Napagsalita na lamang natin ito nung sinabi natin na anong gusto mong ipaabot sa traffic enforcers. Total, binanggit mo na rin kay General Pagdilao na gusto mong humingi ng paumanhin. Minabuti na rin niya, Chinog, na hindi na magbigay ng anumang komento dahil sabi naman niya, ayon na rin daw sa payo ng kanyang abogado. Total, na isampa na raw ang kaso ay doon na lamang daw nila ito sasagutin at hindi na siya nagbigay na anumang pahayag. Ang sinabi lang naman niya sa atin, kusang loob siyang sumuko, nagpunta raw siya para ipakita sa publiko na hindi siya nagtatago at hindi raw nila tatakasan itong kanilang pananagutan. Maraming salamat, Marisol Abduraman.